ng deklarasyon ng pagpapala. Upo ng maayos. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Amen mga kapatid? At pag sinasabi mo ito, babalik sa iyo ang maraming pagpapala in your spirit, soul, and body. Kompleto na ang ating pagpapala. Amen po ba mga kapatid? Amen. So tayo po ay magpatuloy sa atin pong series na Legacy of Sacrifice. Nasa part 2 na po tayo. And our lesson for today is entitled, next po, The Cost of Discipleship. No? Ano nga po ba ang hinihingi ng Diyos kapag gusto mo ng maging katulad ni Kristo at maging tagasunod ni Kristo, no? Pag sinabi pong cost of discipleship, hindi po natin tinutukoy dito yung physical na itsura, kundi spiritual na pag-uugali natin kamukha ni Kristo. Amen po ba mga kapatid? Amen po? Kasi hindi naman natin alam ang itsura ni Jesus, pero sabi ng Bible, John 13 verse 35, by this, next po, by this, please be attentive po sa mga projector. By this, everyone will know that you are my disciple. Paano daw po? If you love one another. No? So yun pala yung gusto ng Panginoon. Hindi dahil magaling kang mag-recite ng verse, magaling kang maglingkod o magpakanta, hindi po eh. It is if you love one another. And what is that love? Agape kind of love. Kaya sabi ng quote, next po, we aren't called to be like other Christians. We are called to be, ano daw? We are called to be like Christ. Amen mga kapatid? Hindi ka tinawag para maging kamukha mo yung katabi mo. Tinawag ka para maging kamukha nino ng ating Panginoong Kristo. Amen po ba mga kapatid? Kasi yung iba po ayaw maging Christian. Pero at least dapat ikaw gusto mong maging kamukha ni Kristo. Can I hear amen? Amen. So, you are created to be like God's Son. He is Jesus Christ. And this is one of the purpose in your life. Let me just show you an overview kung saan ko kinuwang lesson na ito. Tingnan nyo po yan. Nandun po tayo sa next po, sa pangatlong level, which is the discipleship. It is journey. Pakibalik po. Yan, journey to become like Christ. Kapag nauna kang nakakilala kay Kristo, journey to grow deeper in God. Pagkapangalawan niyan, journey to grow closer in God's family. Nagsisimba ka na kasi Christian ka na. At dahil nagsisimba ka na, dapat merong paglago. You become like Christ. Can you hear amen? May ugaling langit na kaakit-akit. Tsaka pa lang yan nahayo for the ministry. Tsaka pa lang yan mag-evangelize kasi nga po malago na siya kay Kristo. Can you hear amen? Amen po ba? Imagine na ikaw ay bago pa lang, tapos sumayo ka, tapos sinong, sino ba ang Diyos na pinaglilingkuran mo? Tas, basta, alam ko, kilala ko siya, pero mag-church ka na lang. No? Hindi siya equipped. So, you need to become like Jesus Christ. Now, ang pinaka-thesis or idea po ng discipleship ay pagiging kamukha ni Kristo. Sabi nga natin, Christ-likeness. Yan. Next po. So, ang goal po ng Christ-likeness ay true spiritual maturity. No, gusto ng Diyos na nagmamature tayo, hindi sa mukha, hindi sa physical, kundi spiritual na maturity. Kaya nga po dito sa church, nagsasanay tayo, nag-aaral tayo para maging kamukha ni Kristo. Amen po mga kapatid? Amen po mga kapatid? Ito po ang pinakamahirap na parte ng pagiging Kristiyano. Pero pag nagawa naman natin, sisiw na lang po yung pag-worship. Tama? Sisiw na lang yung pag-fellowship, yung ministry, at yung paghayo natin. Bakit? Kasi yung tibok ng puso mo, tibok na ng puso ng ating Panginoon. Kamukha mo na si Kristo. Amen? Pero ito po yung matagal at mahabang proseso. Sabihin sa katabi, matagal ito. Mahabang proseso. Amen? Why? Next, true spiritual maturity is all about learning to love like Jesus. And you can't practice being like Jesus without, being in relationship with other people. Remember, it's all about love, loving God, and loving others. No? Ang tunay po na pagiging mature ng isang Kristiyano ay kung umiibig na
siya kagaya ni Kristo. Amen po ba mga kapatid? Sapagkat may iba't ibang uri ng love. Silipin ulit natin. Ang una po ay ang eros love. Ito po ay ang take and take. Sinasakripisyo niya ang iba basta sumaya siya. Ang ikalawa naman ay philos love, give and take. No? Mahal kita kasi mahal mo ako. So give and take. Ang storge naman is family comes first. Kaya bigay ka ng bigay sa kapamilya mo, wala namang bumabalik, give and take po dapat yon. Kaya nalulungkot ka pa rin. Now, anong pag-ibig na tinutukoy ng Diyos? Ika-apat. Ano po yon? Agape kind of love. Sapagkat ito ay ano? Give and give and give and give. Wow! Naubusan ba tayo nun? Hindi. Sapagkat ang source ng agape love ay ang Diyos na unlimited. Kaya kahit bigay ka ng bigay, makakapagbigay ka pa rin because you are willing to make sacrifice alang-alang sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Why? Because next, true love requires sacrifice. Amen po ba? Ganito po ba tayo magmahal? May sakripisyo? Kahit na medyo mahirap, kahit nasasaktan. Amen? Bakit? Kasi true love requires sacrifice. At gusto ng Diyos na ganito tayo magmahal. Philippians chapter 2, verse 5. Everybody, your attitude should be the same that Christ Jesus had. At mas maganda po ang salin ng Philippians 2:5 sa New Century. In your lives, sabi, you must think and act like Christ Jesus. No? Yung attitude pala na tinutukoy ay kung paano ka mag-isip at paano ka kumilos kagaya nino, hindi ni brother, hindi ni pastor, hindi ni sister, kundi kagaya nino ng ating Panginoong Hesukristo. Totoo po bang mahal ang ating Panginoon? Na kahit minsan ay pasaway tayo pero hindi tayo sinusukuan ng ating Diyos na buhay? Amen. Why? Next, becoming like Christ is, everybody, is a long, slow process of growth. Spiritual maturity is neither instant or automatic. It is a gradual, progressive development that will take the rest of your life. No? Nakita niyo po yan? Ang progreso na ito ay napakahaba. At pwedeng hanggang ngayon, di ba? Sino po sa inyo na born again na edad ay 50 anyos? Meron po ba rito? 50 na siya? O sige, babae natin. 40. Yan, naging Christian siya. Meron po ba rito? O no? Maiksi na lang ang buhay natin kung aabutin tayo ng mga 80. Tama ba mga kapatid? Pero ito'y mahabang proseso and it will take the rest of your life para po ma-apply natin na maging kamukha talaga ni Kristo. Do you get that mga kapatid? Amen po ba? Look at this. Colossians 2, verse 6 to 7. Since you have accepted Christ Jesus as Lord, tinanggap nyo na po ba si Kristo bilang Panginoon? O, tingnan nyo. Live in union with Him. Maging kamukha niya tayo. Keep your roots deep in Him. O, ano po bang ginagawa ng ugat sa puno? Ano ginagawa ng ugat sa puno? Sumisip-sip ng nutrients. No? Kumakapit sa lupa para hindi siya matinag, hindi siya mabuwal. Tama mga kapatid? Keep your roots deep, hindi kay pastor, hindi kay brother, deep in Jesus. Build your lives on Him, and look at this. Become stronger in your faith as you were taught, and be filled with thanksgiving. No? So nakikita po natin na it doesn't happen overnight. Ang ating pong pagbabago ay proseso at dahan-dahan. Ang ugat po ang tanda ng kasipagan. Tama ba mga kapatid? Tingnan niyo mga kamay niyo, may ugat ba? Yung mga walang ugat dyan, hindi yan naguhugas ng plato. Tama ba mga kapatid? In the same way, sa isang puno, pag ito'y maugat na, ibig sabihin siya ay nagmamature. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Amen. Kaya po, pag nagkaugat tayo, mananatili tayo sa ating kinatatayuan o kinatutubuan sa ating church. Can you hear amen? Hindi ka palipat-lipat. Tama ba mga kapatid? Ang isang puno na malaki na ang ugat, madali bang bunutin? Di na. Kahit pa pagalitan yan, no? Kahit pa magtampo yan, hindi yan lilipat ng church kasi nag-ugat na siya sa iglesia na ito. Hindi palipat-lipat. Can you hear amen?
an old proverb credited to Publius Cyrus. Tatay, hindi po tatay ni Miley Cyrus, no? So, ang sabi po niya ay, next po, pakibalik, a rolling stone gathers no moss. No? Again, a rolling stone gathers no moss. Ano yung moss? Lumot. Alam niyo po ba yung lumot? Pag tayo'y nagkakalumot na, it means growth, it means learning. Tama mga kapatid? Kaya po ba nagkakalumot ang isang bato pag nasa batis? Kasi nananatili siya. Pero yung pagulong-gulong, a rolling stone gathers no moss. Tingnan mo ang katabi mo, may lumot na ba? Amen? Ibig sabihin na yan, nananatili siya dito sa ating church sa OCW Pampanga. Shout amen. Palapakan natin ang mga may spiritual na lumot sa ating Panginoon. Amen po mga kapatid. It means growth, lumot, or learnings. Ito po ay makukuha sa pamamagitan ng sanctification process. Let me show you the diagram. Meron pong tatlong uri ng pagbabago sa atin. Next po, ang una po ay yung regeneration. It is change in the spirit. Na-born again ka na ba? It is instant. Ano ikalawa? Sanctification. Pagiging banal mo. Saan? In your soul. Sa iyong kaluluwa naman. Ang born again spirit mo, born again na yan, at binabago ang iyong mind, emotion, and will, ang kaluluwa. Ano po yung kasunod sa dulo? Ano po yon? Glorification. Ito po yung uuwi ka na sa langit. Kasi bumalik na ang ating Panginoong Kristo. So if you see that, mahaba po ang proseso. Bakit? Nung binago ka sa iyong spirit, unti-unti ka pang binabago sa iyong kaluluwa, sanctification, at pagkatapos niyan, sa isang kisap mata, pagbalik ni Kristo, ay babaguhin niya ang ating katawan at bibigyan niya ng glorified body. Is that clear mga kapatid? Amen po ba? Amen. Philippians 1:6. And so, I am sure that God, who began this good work in you, anong gagawin niya? Will carry it on until it is finished on the day of Christ Jesus. Kailan yon? Rapture. Amen po mga kapatid? So, may binabago pa po bang Diyos sa ating mga buhay? Hello? Amen po ba? Kayo po ba'y nagagalit pa rin? Nagkakasala pa po ba kayo? Kasi kung hindi na kayo nagkakasala, baka nalampasan nyo yung gitna. Yung regeneration, yung sanctification, nalampasan nyo at glorified body na kayo. Hindi na kayo nagkakaroon ng kasalanan. Pero hindi po. In the sanctification process, binabago tayo ng Diyos hanggang dumating ang ating Panginoong Kristo at dadalhin niya tayo sa langit. Can I hear amen? Amen. Now, ang tunay na pagbabago, hindi pabilisan. Sabi sa katabi, hindi pabilisan. Amen mga kapatid? Kundi paayusan ng buhay. Tama po mga kapatid? Meron nga, sige, simba ng simba, ng simba, ng simba, ng simba. Pag uwi naman, laging galit. Walang pagbabago. Amen po ba mga kapatid? Mas maigi na yung maayos ang buhay kahit papano ay may binabago sa kanya ang Panginoong Kristo. Can I hear amen? Could you believe kahit ako po ay pastor na, marami pa rin pong binabago ang Diyos sa aking mga buhay, sa aking buhay? Amen po mga kapatid? Pero syempre, hindi hamak na mas marami nang nabago ang Diyos sa buhay ko kumpara sa bago pa lang. Tama pa mga kapatid? Ganon din kayo. Ilang taon na tayo sa church? 9 years. Nakita nyo po yung glory? 9 po kasi yon. Kaya yun ang palatandaan namin. 9 years. So, ibig sabihin, yung mga bagong salta pa lang dito, kaka-attend lang, huwag mong i-expect na magbago agad yan kumpara dun sa magsasampung taon na. Tama po ba mga kapatid? Amen? Bakit po? Sapagkat tayo po ay pwedeng malampasan ng iba o kaya naman tayo ay mahuli kesa sa mga baguhan. Basahin natin. Matthew 19 verse 30. But many who are first will be totoo yan. May mga nauna, magsasyam na taon na, nakaupo pa rin. Pero ito maganda. And many who are last will become, bago lang ito Bakit nagtuturo na? Bakit tumutugtog na? Bakit nagpapakanta na? Kasi nagkaroon ng paglago sa kanyang buhay. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Kaya huwag magtatampo pag hindi na ilalagay sa isang pwesto. Can you hear amen? Ba't siya kagad ang nilagay? Ang tagal ko na rito. Ang tagal ko na. Nasaan ka ba pag midweek service?
Nasaan ka ba pag Sunday service? Nasaan ka ba pag humahayo? Amen mga kapatid? Pag sinabing gumawa tayo nito at magbigay, nasaan ba tayo? Amen po mga kapatid? Amen po ba? A rolling stone gather no moss. Kailangan manatili ka kung nasaan ang Panginoon para ikaw ay lumago at pag nakita ng Diyos na handa na ang iyong puso, ilalagay ka niya sa paglilingkod sa Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Amen. Bakit? Matyaga ang Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo lang ang hindi matyaga eh. Ako nga po kahapon, gumagawa kami dito, tapos nagpa-practice ang worship team, nagde-decorate ang arts and design. All of that, I manage para lang makita, oh, matatapos na ba? Dito na po kami natulog. No? So, minsan nawawala ng pasensya, nawawala ng pagtatyaga, na minsan ay nagagalit or napagsasabihan natin ang mga membro natin. Ganun, amen? Bakit? Tao kasi tayo. Unti-unti ang proseso ng pagbabago. At minsan kailangan talagang gawin para, di ba sabi nga, ang tao parang martilyo, kailangan pukpukin muna para kumilos. Do you get that mga kapatid? Do you relate? Okay, mga anak sa mga magulang, alam nila yan. No, anong ibig sabihin ko? Ang Diyos matyaga sa lahat ng mga nagsisimba dito. Can you hear amen? Nagkasala ka ngayon, bukas hindi. Nagkasala ka hindi. Anong gagawin ng Diyos? Patatawarin ka pa rin ng Diyos the moment that you got born again in your spirit. Can you hear amen? Sapagkat yun ang unang proseso. Ano yung ikalawa? Regeneration ang una, sanctification ang ikalawa, at ang ikatlo ay glorification. Your spirit, soul, and in your body. Anong gagawin ng Diyos sa ating kaluluwa? 2 Peter 3:9. Everybody, the Lord is not slow to do what He has promised as you think. Instead, look at this. He is what? Patient. Mapagpasensya. He is patient kanino? With you. Because He does not want anyone to be destroyed, but wants all to turn away from their sins. Amen mga kapatid? Mapagpasensya ang Diyos sa atin. Kaya sabihin sa katabi, bawal mainip sa pagbabago. Can you hear amen mga kapatid? Papunta na sa pagbabago para magamit ka ng ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Kayo po ba'y nakagamit na ng maruming palayok o maruming kaldero? Pag nakakita kayo ng maruming kaldero, sinasaingan nyo ba kagad? Di ba? Ganon din ang Diyos. Inihahanda ka niya, nililinis ka niya, sinasanctify ka niya, binabanal, nililinis, para pag malinis ka na, pwede ka ng pagsaingan. Pwede ka ng gamitin ng Diyos na buhay. Can you hear amen? At pag ikaw ay handa na, tingnan nyo po ito, 1 Corinthians 10:31. Therefore, whether you eat or drink, no? Minsan nakikilalang tao sa pagkain lang eh. Tama mga kapatid? Tama po ba mga kapatid? May kilala kayong ganon? Sa pagkain nakikilala eh. Anong ulam? Galit na kagad. O kaya naman, pag hinaina mo, hindi pa nagpe-pray. Ay, sunggab agad. Tama mga kapatid? Look at this. Therefore, whether you eat or drink, anong gagawin? Or whatever you do, everybody, do it all for the glory of God. Amen po ba mga kapatid? Lahat ba ng ginagawa natin ay nagbibigay ng glory sa Lord? Lahat ba ng ginagawa natin ay nagbibigay ng glory sa Lord? Sabi ng iba, opo, Pastor. Opo. Amen mga kapatid? Yung bang inyong pagsusulat ay nagbibigay ng kapurihan sa Diyos? Ako bang may gusto niyan? Hindi po eh. Ang Diyos ang may gusto niyan. Sapagat pag nagsulat ka, meron kang babalikan. Sabi nga, daig ng matalas na isip ang mapurol na lapis. Tama mga kapatid? Do you believe that? Bakit? Ang mapurol na lapis, pag sinulat mo yan, bumabakat hanggang kabila. Tama po mga kapatid? Pero yung memorya natin, ano nga sabi ni Pastor? Ano yung verse kanina? Ano yung verse kanina? Wala na. Hindi mo kasi naisulat. Are you with me mga kapatid? Amen. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Sabi sa katabi, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Amen po mga kapatid? So kung minamadali tayo ng Diyos, ay kung hindi tayo minamadali ng Diyos, bakit mo minamadali ang iyong kapwa, ang iyong katabi? Amen po ba mga kapatid? May proseso. Sabihin natin, may proseso. Ganito bang sabi ni Apostol Pedro
chapter 15. Do you follow? Nakakasunod po ba tayo? Acts 15, 9 to 11. He made no distinction between us and them, for he purified their hearts by faith. 10. Now then, why do you try to test God by putting on the necks of the disciples a yoke that neither we or our fathers have been able to bear? No? Bakit binibigyan nyo sila ng pagsunod sa utos na hindi nila kayang sundin? Ano po yun? Yung circumcision. Kasi ang mga pagano, di ba? Ang mga Hudyo at mga pagano or hintil, ang mga pagano ay hindi po nagpapatuli or circumcise. Ayaw nilang gawin yon at ayaw nilang sundon ang 10 Commandments. Bakit mo sa kanila pinapasunod? Sabi ni Pedro. Verse 11, no, we believe it is through the grace of our Lord Jesus that we are, saved. Paano tayo naligtas? Sa paggawa ba ng mabuti at sa pagsunod sa 10 utos ng Diyos? Ha? Naligtas po ba tayo dahil mabait tayo? Mabait po ba tayo ngayon? Ilang minuto na kayong mabait? Diba? Baka mamaya paglabas natin, hindi lang kayo makakuha ng lugaw ba ngayon? Lugaw? Sopas. Ano po yan? Ang bagal mag-serve. Diba mga kapatid? And yet, ang Diyos ay binibigyan tayo ng pagkakataon dahil sa kanyang biyaya, tayo ay naligtas. Kaya kung sa biyaya, ikaw ay naligtas, ibalik mo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. That we are saved just as they are. Amen po mga kapatid. Lahat tayo naligtas sa biyaya at awa ng Diyos. Walang dahil magaling o mas banal kaysa isa, kaya siya naligtas. Ang pagbabago ay proseso, unti-unti at hindi biglaan. Tandaan niyo po ito, sabi ni Pastor Gani. Next po, anumang biglaang pagbabago sa panlabas ay huwad na pagbabago. Ano yung huwad? Peke. Tama mga kapatid? Akala mo, uy, ang daming bunga. Pagkuha mo, ay plastic pala. Tama mga kapatid? Kasi akala mo, ang super Christian, ang banal-banal. Talaga namang lahat na, super-super sa kanya. Pero pag nakita mo, anumang pagbabagong biglaan, sabay lang kayo tapos biglaan na siya nagbago, huwad po yon at peke. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Sa umpisa pa lang, nakaplano ng Diyos na hubugin tayo. Romans chapter 8, verse 29. God knew what He was doing from the very beginning. Alam ng Diyos ang ginagawa niya sa simula. He decided from the outset or start to shape the lives of those who love Him. Para hubugin ang mga nagmamahal sa Kanya. Along the same line as the life of His Son. Saan daw tayo inihubog? In the same line as His Son. Inuhubog tayo na maging kamukha nino? Ni Kristo, Jesus. The Son stands first in the line of humanity. He restored. We see the original and intended shape of our lives there in Jesus. Amen po ba mga kapatid? So hinuhubog ka hindi dahil para maging kamukha ni pastor, hindi talaga mangyayari yun, o kaya kamukha ni sister, o kaya maging kamukha ni brother. Let me give you an example. Next po, look at this. Ano po yung nakikita nyo sa ating screen? Shapes, mga iba't ibang hugis. If God is circle, halimbawa ang Diyos ay circle, and tayo po ay mga irregular shapes, kakasya kaya yung irregular shapes na yon? Not unless mas maliit, pero let's just imagine ang Diyos ay bilog at ikaw ay irregular. Amen mga kapatid? Magkakasya ba ito dun sa bilog? Hindi po. Amen po mga kapatid? So anong gagawin ng Diyos para yung irregular shape na yan na ikaw ay magkasya dun sa bilog? Anong ginagawa ng Diyos? Tinatapyas niya, inaalis niya, binabawasan niya. Hindi pa rin kasya. Hindi pa rin. Alisin natin to. Masyadong mapagmahal sa pera to. Galin natin ang pera. Hindi pa rin. Bakit? Hindi nagsisimba. Tanggalin natin yung kanyang mga pinagkakaabalahan. Ayan na.
Kasya na ba? Ilusot natin. Uy, kasya na. Amen po mga kapatid? Tinatapyas ng Diyos ang anumang bagay na sobra sa atin para maging kamukha natin si Kristo. Can you hear amen? Sige, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Gusto niyo bang maging bilog? Amen, no? Anong hugis ang gusto niyo? Bilog o square? Square na lang. Pag bilog kasi, pastor, may ibang ibig sabihin yan. Tama po mga kapatid. But we are created to be like Jesus. Next po. You were created to become like Christ. Ang model natin ay walang iba kundi sino? Si Kristo. Gusto mo bang maging magaling na basketballista sa mga matatangkad? Na mga kagaya ni Aler. Amen? Gusto mo bang maging magaling na negosyante? Gusto mo bang maging isang sexing supermodel? Amen mga kapatid? Gusto mo bang maging mahusay sa pagluluto? O kaya naman hindi ka nabiyayaan ng kagandahan pero gusto mong maging napakatalino? Amen mga kapatid? Amen. Dapat humanap ka ng model na susundan mo. Now, gusto mo bang bumait na kagaya ni Kristo? Dapat si Kristo ang hanapin mo. Kaya amen? Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you here with me mga kapatid? So the question is this, ano ba ang attitude na dapat nating gayahin? Philippians chapter 2 verse 5 to 7. Your attitude should be the same that Christ Jesus had. Though he was God, bagaman siya ay Diyos, he did not demand and cling to his right as God. Matindi po ito. Ako ang pastor dito, ako ang leader dito, sundin mo ako. Hindi. Ang Diyos, though He is God, He did not demand or cling to His right as God. Can you hear amen? Amen po ba? Ganyan siya kababa. He made Himself nothing. He took the humble position. Sabi nga natin, humble position of a slave and appeared in human form. May natapon dyan na sopas. Sabi, ako ang pastor dito. Hugasan nyo yan. Walang gustong tumayo. Nagtanggal ng, ng jacket at kumuha ng basahan si pastor at siya na lang ang gumawa. Ganun ang ugali ng Diyos. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. So anong attitude ang gusto na magkaroon tayo ng Panginoon? It is humility. Sabi nga natin, humility. Amen mga kapatid? Pagiging mababa at mapagpakumbaba. Sapagkat ito po yung opposite na pag-uugali ni Satanas. Ano bang ugali ni Satanas? Anong kabaliktaran ng humility? Letter P. Pride. Amen po ba mga kapatid? Mapagmalaki. Amen po ba? Amen po? Kaya kung tayo po ay walang pagpapakumbaba sa ating mga puso, walang maglilingkod sa ating Panginoon. Can you hear amen? Sabi na iba, natapos ako. Graduate ako. Ba't ako magwawalis dyan? Tama mga kapatid? Mayaman na ako dito. Bakit nyo ako inuutusan? Tama ba mga kapatid? Are you with me? And yet, mas mataas ka pa ba sa Diyos? Hindi. Sabi ng verse, though He was God, He did not demand and cling to His right as God. Can you see that mga kapatid? Si Kristo ay nagpakababa. Iniwan niya ang langit para maabot ang ating mga kasalanan. Para banalin tayo at dalhin sa langit. Brothers and sisters, ano ba ang pwede mong ibalik sa Kanya? Maglingkod tayo sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Are you still with me mga kapatid? And yet, napakaganda ng pakinabang kung tayo ay humble. Ano po yun? Sulat niyo ito. James 4 verse 6. But the grace that God gives is even stronger. Ano yon? Biyaya na yon. As the scripture says, look at this. God resists the proud, but gives grace to the humble. Amen mga kapatid? Ang Diyos po ay sinasawata, nilalabanan ang mga mayayabang at nangmamalaki, pero binibigyan niya ng biyaya. Ang sino? Ang mga mapagpakumbaba. Amen po ba mga kapatid? Ang sabi ng proud o mayabang, sisiw lang sa akin ang magbago. Di, ikaw na. Tama mga kapatid? Kasi kayang-kaya mo pala. Pero sabi naman ng humble, Lord, tulungan mo ako. Hindi ko kayang magbago. Hiwalay sa iyo.
Amen po mga kapatid? Amen po ba? Amen. Now, if you are humble enough, look at the verse. The grace is already for you. Amen mga kapatid? Ito po yung pinag-aaralan namin every Wednesday. Carries the grace para sa kanino? Sa lahat ng mapagpakumbaba sa harap ng Diyos na buhay. Are you humble? Oh, walang sasagot. Tama mga kapatid? Kailangan ay ipakita mo ito sa iyong action at gawa. Amen po ba mga kapatid? Colossians 1:15 to 16, the message. We look at the Son and see the God who cannot be seen. We look at His Son and see God's original purpose in everything created. 16, for everything, absolutely everything, lahat, above and below, visible and invisible, rather rank after rank after rank of angels, everything got started, kanino? In Him, in Jesus, and finds its purpose in Him. Lahat ng bagay na mayroon ka, lahat ng tinatamasa mo, everything starts in Jesus and finds its purpose in Jesus. Can you hear amen? It is an announcement in the creation. Sa pasimula pa lamang, ito na ang kanyang sinabi. Genesis 1 verse 26. Then God said, let us make human beings in our image and likeness. No? Tingnan niyo po itong verse. Sa lahat ng nilikha, tanging ang tao lang ang binigyan ng pabor ng Diyos na maging kamukha niya. Tama mga kapatid? Tama po ba? Hindi niya sinabing, oh, leon, kamukha kita. O giraffe, kamukha kita. Hindi po. O aso, pusa, kamukha kita. Hindi. Sino lang ang binigyan ng opportunity at pabor para maging kamukha ng Diyos? Tao. Human. Tayo po, mga kapatid. Amen na kapatid? Kaya ito'y dapat ipagmalaki mo na ano? Kamukha ako ang Diyos. Amen po ba mga kapatid? Amen? At naniniwala tayo na kamukha natin ng Diyos sapagkat kung hindi ka naniniwala ka na ikaw ay galing sa unggoy, kagaya ng pag-aaral ng siyensya. Amen mga kapatid? Amen po ba? Doon na ako sa kamukha ko ang Diyos kesa maging kamukha ko ang orangutan. Tama po mga kapatid? Amen mga kapatid? It's just a simple choice. Pero naniniwala ka na may Diyos na kamukha natin. Pumalakpak nga po ang lahat ng kamukha ng ating Diyos na buhay. Amen mga kapatid? Yung mga hindi pumalakpak, next year na lang kayo. Next, like God, we are spiritual beings. Amen? Kagaya ng Diyos, spiritual na nilalang tayo. Our spirit are immortal and will outlast our earthly bodies. We are intellectual. We can think, we can reason, and solve problems like God. We are relational. We can give and receive real love. And we have moral consciousness. Ano yun? We can discern right from wrong, which makes us accountable to God. Is that true mga kapatid? Kaya ba nating alamin ang mabuti sa masama? Example, magsisimba o hindi magsisimba? Ano bang mabuti? Magsimba o hindi magsisimba? Magpipray o hindi magpipray? Diba? Magbabasa ng Bible, hindi magbabasa ng Bible? Ipapagawa ang tiles ng church o magmumul na lang ako at maggagastos? Do you see that mga kapatid? Amen? You know how to discern which is right and wrong. Pero ang gusto ng Diyos, magkusa ka na maging kamukha ni Kristo na lagi lang sumusunod sa ating Panginoon. Can you hear amen? Amen po ba? And after all, ako nga po nung ako'y naglilinis na naman sa bahay, napaisip ako, ano ang isang importante sa isang, halimbawa, hayop, kasi may mga aso po kami. Yung mga aso na ito, anong magiging special sa kanila? Lahat naman ng asong ito ay tumatahol, tumatakbo, at kung ano nung ginagawa. No? Walang special sa kanila kung sila ay tumahol, kung sila man ay tumakbo, kung sila man ay mag-lay down. No? Paggaman yung mga aso namin, pag sinabing, pray muna, hindi kakain yan. Hanggang di ko sinabing, eat. Do you get that mga kapatid? But unless yung mga aso na iyan ay
magsalita. Amo gani, gutom na ako. Aba, kakaiba yan. Can you hear, amen? And we are intellectual. Tayo ay kayang mag-isip, kayang mag-reason out. Kaya dapat ginagamit mo ang advantage na yan para makausap mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Can you hear, amen? Ang mga palapakan natin ng Diyos. Ang mga aso, pusa, wala. Aw, aw, aw. Sabi ng Diyos, ha? Pero ikaw, anak ka ng Diyos. Sabihin sa katabi, anak ka ng Diyos. Isipin mong mabuti kung anong gusto mong hingin sa Kanya. Amen, mga kapatid? Panginoon, ang mga anak ko gusto ko lang makatapos. Ngayon, bigyan mo sila ng matatalinong pag-iisip. Kahit mahirap kami, Panginoon, pero sapat-sapat ang biyaya mo, makakatapos din sila. Kaya, amen? Palapakan natin ng Diyos. Wow! Yung mga aso na yan, wala silang kayang sabihin. Are you with me? Kaya sabihin sa katabi, mag-pray ka. Umattend ka ng Wednesday. Pumalakpak nga po ang lahat ng mga umattend ng Wednesday. Shout amen. Are you still with me, mga kapatid? Amen. We possess part of God, and because we are like God. No? Are you happy with that? Wow, salamat Lord. Kamukha ka namin. Can I hear amen? Ang mga tao ay mas kamukha ng Diyos, kagaya ni Noah at ni Job. Genesis 6:9, look at this. Noah had no faults and was the only good man of his time. He lived in fellowship with God. Bakit siya nagkaroon ng no faults at siya'y mabuti? Because he lived in fellowship with God. Job 1:1, there was a man named Job who lived in the land of Uz. He was blameless. Walang makitang mali sa kanya. A man of complete integrity. Bakit? He feared God and stayed away from sin. Amen, mga kapatid? So, kaya pala ng tao na maging kamukha ng Diyos. Amen po, mga kapatid? Amen po ba? Alam din ito ni King David, Psalms 139, verse 13. You made my whole being. You formed me in my mother's womb. I praise you because you made me, look at that, in amazing, sabi nga natin amazing, and wonderful way. What you have done is wonderful. I know this very well. Can I hear amen? Amen po ba? Imagine mo na lang kung hindi ka nilikha ng Diyos na napakahusay. Ang ilong mo, imbis na nakadapa, ay nakaganito. Kaya pag umuulan, lagi kang nalulunod. Di ba mga kapatid? Lord, buti na lang. Hindi uko mo ang ilong ko. I was made wonderful and I know that so well. Can I hear amen? Amen po ba? Naniniwala ka ba ng katabi mo kamukha ng Diyos? Kaya ayaw ng Diyos na inaaway mo siya, minumura mo siya, o pinagsasabihan ng masasakit na salita. Can I hear amen? Basahin natin. James 3, verse 9 to 10. Sulat nyo ito. With the tongue, we praise our Lord and Father, and with it, we curse. Nagsasabi tayo ng bad words. We curse men who have been made in God's likeness. Then, out of the same mouth, we come praise and cursing. My brothers, ang sabi ni Santiago, my brothers, this should not be. Amen po, mga kapatid? Marahil sa galit natin minsan, o kaya sa sobrang tuwa natin, ano ka talaga? Diba? Na yung iba napapamura, o kaya napapasabi ng masasamang salita. Pero dapat ay hindi natin ito ginagawa because this should not be as a Christian. Can you hear amen? Bawat isa sa atin ay kamukha ng Diyos. Kaya mahalin natin ang ating kapwa. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah. However, the image that has been given to us, di ba kamukha natin ng Diyos mula pa sa creation, sa Genesis, it has been damaged. It has been distorted. Amen, mga kapatid? Na dapat kamukha mo ang Diyos ay banal, ikaw hindi na. Ang Diyos gusto niya nakikinig ka sa kanyang salita, ayaw mo na ng Bible study. Bakit? Kasi na-distort na ng kasalanan ang tao. Anong ginawa niya? Ipinadala niya ang kanyang anak na si Jesus. So question is, who is the full image and likeness of God? Sino talaga ang kamukhang-kamukha ng Diyos na tao, 100% na tao? Sino po yon? Si Jesus. Pakipindot po. Hindi po ako hindi rin kayo, hindi rin ang katabi mo,
Walang iba kundi, pakipindot. Yan. He is Jesus Christ. Do you believe that, mga kapatid? Kaya ang pagpaparisan mo, gusto kong maging kamukha nito. Gusto kong maging kamukha nito. Wrong. Sabi sa katabi, wrong. Dapat ang sinasabi mo maging kamukha mo ay walang iba kundi sino? Si Jesus Christ. Why? Colossians 1:15, Christ is the invisible image of Christ is the visible image of the invisible God. He existed before God made anything at all and is supreme over all creation. Napakalinaw. Si Kristo ang eksaktong larawan ng Diyos na hindi nakikita at siya ang iyong nakikita. Gusto niyo bang maging kamukha ang Diyos? Kung gusto niyo maging kamukha ang Diyos, titingin kayo kanino? Kay Jesus. Is that clear, mga kapatid? Amen. Hebrews 1:3, letter A. The Son, Jesus, reflects the glory of God and shows, look at that, exactly what God is like. Amen po? Kung hindi mo nakikita ang Diyos, sabi na, paano ko maniniwala sa Diyos na hindi ko nakikita? Tumingin ka kay Kristo na nakasulat sa Biblia. Can you hear amen? Amen po ba, mga kapatid? Ever wonder, Pastor, paano ko nga siya makikita? Hindi ko nga alam. Sino po sa inyo ang naniniwala na may dinosaur? Taas ang kamay. Anyone? Di ba? Parang totoo. Di ba? May mga fossils. Nakakita na kayo ng dinosaur? Hindi. Pero, nakasulat sa mga libro. Nakasulat sa mga pinag-aaralan. May mga pagsusuri. Tama ba, mga kapatid? Pinapatunayan nila. Ito pa lang eh. Naniniwala ka nga dyan sa simpleng hayop na iyan na nilalang. How much more? May nagsasabi sa Biblia na merong tao na naipanganak para tubusin ang lahat ng iyong kasalanan. Napako siya sa krus ng Kalbaryo. Siya ay namatay. Pagkatapos ng 3 araw, siya ay muling nabuhay para ikaw ay dalhin sa langit. Ikaw ba ay naniniwala? Amen. Pumalakpak nga po ang lahat ng naniniwala. Amen po ba, mga kapatid? So, ibig sabihin, totoo si Kristo kahit hindi man natin nakikita. Bakit? Siya ang eksaktong kamukha ng Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen po ba, mga kapatid? Pero hindi natin makikita na si Kristo nga ay totoo not unless na born again ang iyong spirit. Can you hear amen? Amen po ba? Sino sa inyo ang tagal ng tumagi? Ako, hindi ako mag-church, hindi ako mag-church, ayoko. Pero nung na-born again ang spirit, no? Na-born again ang kanyang spirito, Lord, gusto ko na mag-church. Gusto kong makinig ng iyong salita. Gusto kong magdasal. At gusto kong mapalapit sa iyong presensya. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Why? 2 Corinthians 4:4 sa NLT. Satan, the God of this evil world, has blinded the minds of those who don't believe. Nakita niyo yan, mga kapatid? Sino lang yung binubulag ni Satanas? Yung mga hindi naniniwala. Tama, mga kapatid? Sino sa inyo nag-invite na sa Right Decision Retreat natin? Kailan ang retreat natin? Kailan po? Biyernes Santo. At halimbawa, meron kang gustong dalhin, kaklase mo, best friend mo, kaibigan mo na hindi pa Christian. Sabi, best friend, punta naman tayo sa retreat namin. Saglit lang yon, lilibre kita. Sabi niya, hello, corny yan, maghapon yan, busy ako, look at this. Satan blinded those who don't believe God. Amen, mga kapatid? Kaya kawawa sila. Hindi mo sila dadalhin sa Lord, lalo silang binubulagan ni Satanas, sabi ng verse. Amen, mga kapatid? So what will happen? So they are unable to see the glorious light of the good news. Ano yung good news? Ikaw ay pwede nang pumunta sa langit dahil kay Kristo. Amen, mga kapatid? The good news that is shining upon them. They don't understand the message we preach about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. Amen, mga kapatid? Amen po ba? Kaya dalin mo siya rito. Amen po ba? Kayo po ba nahingi-hinayang sa 200? Di ba minsan nga nalilibre ka sa sine? Tara, sine tayo. Magkano sine ngayon? Magkano po? Tagal ko nang di nagsine. Tama, mga kapatid? Kung doon nga nadadala mo siya, pag dinala mo siya, sigurado ang Diyos, makikilala niya ang Diyos at pagkatapos ito, pupunta siya sa langit, ano man ang mangyari, pag tinanggap niya si Kristo sa kanyang puso. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Can you hear amen? People often use the phrase next, like father, like son. Tama po ba yun, kapatid? Amen po ba?
Kasi it is a family resemblance. Tingnan nyo mga po yung mga may anak, no? Yung mga anak nyo bang, mga tatay, yung mga anak nyo bang lalaki, kamukha nyo? Mga nanay, yung mga, di ba, kung bilog ka, bilog din yung mukha, no? Uy, akin nga to. Kamukha ko talaga to. Tama mga kapatid? Amen? Bakit? Kasi po, anuman ang mayroon tayo ay nakukuha ng ating anak. Kasama na po dyan ang pag-uugali. Kinari, amen? Amen po mga kapatid? Pero sana lang, wag mamana ng anak natin yung mga masasamang ugali. Tama po mga kapatid? Bagkos, ay lalo natin silang ilapit sa ating Panginoong Kristo. Shout amen. Para silang lahat ay maging kamuka ng ating Diyos na buhay. Shout amen. John 14:8-9, Philip said, Lord, show us the Father. Si Philip ay niyang maniwala na may Diyos. Sabi niya, Lord, show us the Father and we will be satisfied. Pakita mo ang Ama para maniwala na kaming may Diyos. Ano sabi ni Kristo? 9. Jesus replied, everybody, Philip, don't you even yet know who I am, even after all the time I've been with you? Hindi mo ba kilala si Jesus na lagi mo nang kasama? Anyone who has seen me, si Jesus, has seen the Father. So why are you asking to see Him? Amen mga kapatid? Kaya nakapagtaka po na hindi nila nakikita si Kristo, ang Diyos, kasi hindi nila kamuka si Kristo. Amen? Amen po ba? Amen. Ganito po ang sabi ng isang pamosong tao na si Mahatma Gandhi ng India. I like your Christ, but I do not like your Christian. Bakit? You are so unlike your Christ. No? Kasi nga po, hindi nila makita yung tunay na pagbabago sa mga Kristiyano. Sabi niya, gusto ko yung Kristo nyo, babait yung Kristo nyo na yan. Pero ayoko yung mga Kristiyano na nag-church dyan. Bakit? You are so unlike your Christ. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. So we must become like Christ para magustuhan nila si Kristo at magustuhan din nila tayo dahil kamukha na natin si Kristo. Shout amen. Ephesians 4:24, you must display a new nature because you are a new person created in God's likeness. Ano yan? Righteous, ano pa? Holy and true. No? Ito, na-imagine ko ito. Meron po kaming mga kamatis na matagal na imbak. No? Minsan, dahil sa paghihinayang mo sa kamatis, di ba yung bulok, tinatapyas mo. Tapos pag tapyas mo, pagdating sa loob pala, ay, naku, sira na rin. Tapyas ulit. Tapos, naku, sira pa rin sa kabila. Tapyas ulit. Hanggang sa matira na lang, ganito. Ganon ang pagkatao natin, mga kapatid. Hindi na kayang ayusin ng Diyos yung luma mong pagkatao. Amen, mga kapatid? Anong gagawin mo? Dahil yung sirang kamatis na yon ay pagka chop-chopin mo, sira, aalisin mo na yon. Anong gagawin? Maglagay ka ng bago. Ito po yun. Lahat ng meron tayong luma ay wala nang papakinabangan diyan. Kaya nga papalitan pati katawan natin. Glorified body. Ito ang ginawa ng Panginoon. You must display your new nature, your new person created in God's likeness. Ano yon? Pagiging matuwid, banal, at totoo sa Kanya. Can you hear amen? Amen po ba? Paano mo masasabing meron ako niyan? The moment you got born again in your spirit. Pumalakpak nga po ang lahat ng na-born again. Amen po ba mga kapatid? Kaya nagtataka ka dati ayoko mag-church Pero bakit ngayon nag-church na ako? Kasi nagbago na ang iyong spirit. May kabanalan na. May kabanalan na po ba? Amen mga kapatid? Kayo po ba nakukonvict na ng salita? Ito po ang pinakamatanda at pinakamapangahas na kasinungalingan ni Satanas na hindi mo magiging kamukha ang Diyos. Amen mga kapatid? Pero magiging katotohanan lamang ito sapagkat si Satanas ay sinungaling. Ang totoo, kamukha natin ang Diyos na buhay. Can you hear amen? Genesis 3:5, balikan natin yung kasinungalingan niya. For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and
evil. No? Totoo at hindi. Dahil may mga attributes ang Diyos, may mga qualities ang Diyos na hindi natin pwedeng ma-share sa ating pagkatao. Ano po yun, Pastor? Yung mga omni. Example ng mga omni, omnipotent. Pwede ba tayong maging makapangyarihan ng sobra? Ang Diyos ay makapangyarihan. Pwede ba tayong maging makapangyarihan ng sobra? Na kapag ang araw ay sumikat, isang pitik mo lang maging buwan ka. Pwede ba? Hindi. Bakit? Kakalabanin mo ang Diyos. Omnipresent. Pwede bang nandito ako ngayon at nandun ako sa Manila at nandun ako sa Hong Kong, nasa Canada ako at nasa Russia ako? Pwede ba yon? Hindi dapat. Kundi mahahati ang katawan ko. Tama, kapatid? Pero ang Diyos ay omnipresent. Omniscient. Dapat ba alam ko ang lahat? Brothers and sisters, kung alam mo ang lahat, naku, baka yung utak mo ay pumutok. Dapat. Bakit? Kasi hindi mo alam kung paano susolusyonan ang maraming mga bagay. Pero ang lahat lang ng meron na yan ay ang Diyos na buhay. Can you hear amen? I-share lang niya yung mga bagay na pwedeng magkaroon sa iyo. Ano yon? Maging banal ka, maging matuwid ka, at maging totoo ka sa iyong sarili. Can you hear amen, mga kapatid? God doesn't want you to become a God. He wants you to become godly. Amen po, mga kapatid? Ayaw niya na maging Diyos ka. Ang gusto niya maging makadiyos ka. Amen, mga kapatid? Taking on His values, attitude, and character. Look at this. Pakibasa. Next po. Christ-likeness is all about transforming your character, not your personality. Maliwanag po ba yun, mga kapatid? Amen po ba? Nilikha tayo ng Diyos na magkakaiba. Kaya iba yung ugali ni Pastor Gani, iba rin yung ugali ninyo. Merong uniqueness. Sabi nga natin, uniqueness. Walang magkamukha na Kristiyano. Pero parehas na parehas tayo saan? Sa disiplina. Sabi nga natin, disiplina. Nagsisimba si Pastor Gani, nagsisimba ka rin ba? Nagbabasa si Pastor Gani ng Bible, nagbabasa ka rin ba? Nagpe-pray si Pastor, nagpe-pray ka rin ba? Ang tawag doon, magkakapatid kay Kristo. Pare-parehas tayo ng ginagawa sa bahay ng ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Example ng disiplina, anak versus alipin. No? Pag ang alipin, ang mga katulong, nakabasag, diba? Anong sinasabi natin? Oo, bayaran mo yan. Tama? Pero pag anak mo ay nakabasag, sabi mo ba, anak, bayaran mo yan. Hindi po. Tama ba, mga kapatid? Pero merong disiplina. Ano yon? Sa susunod na mabastag mo uli yan, may palo ka na. Tama po, mga kapatid? Tama po ba, mga kapatid? Amen. Bakit? Kasi training ang ibinibigay natin. Discipline. Bakit po ba natin tinetrain ng mga anak natin? Mahal nyo po bang mga anak nyo? Yung totoo, mahal nyo po? Oh, sige. Hebrews 12, 6 to 8. Look at this, ha. The Lord disciplines those He loves, and He punishes, those He accepts as His children. Anong sabi ng verse? Namamalo ba ang Diyos? Namamalo po ba? He punishes, He plugs, namamalo siya. Those He accepted as His children. 7, as you endured this divine discipline, remember that God is treating you as His own children. Whoever heard of a child was never disciplined? Nakarinig na ba kayo ng bata na kahit na magnumumura dyan, at nagnanakaw, at kung anong ginagawa, walang sumasaway sa kanya? Kasi hindi niya anak yun. Tama, mga kapatid? Amen po ba? 8, if God doesn't discipline you as He does all of His children, it means that you are illegitimate and are not really His children after all. Amen, mga kapatid? Kaya ang pamamalo ay biblical. Sabihin sa katabi, biblical. Amen? Or lalaking matigas ang ulo ng bata na yan kung hindi siya takot sa pamalo or stick. Takot po bang mga anak niyo sa stick? Meron ba? Oh, kasi yung iba, kahit lawit na yung dila mo, dilat na yung mata mo, hindi ka makuha sa tingin. Oh, dead ma lang. Tama? Anong sabi ng Bible? Sulat niyo po ito, mga nanay. Proverbs 13:24. Proverbs 13:24. He who spares the rod hates his son, but he who loves him is careful to discipline him. Amen, mga kapatid?
Yung mga ayaw mamalo, you spare the rod. You hate your son. Di mo sila mahal. But he who loves him is, look at the word, careful. Sabi mo mga careful. To discipline him. Hindi yung palo ka na, kulantoy naman na, nalumpo na. Mali. Sabihin sa katabi, careful. Pitik-pitikin mo lang. Tama ba mga kapatid? Parang disiplina. Proverbs 23:13 to 14, nasa baba. Don't hesitate to discipline children. Look at this. A good spanking won't kill them. Sabihin nga natin, good spanking. Yan. Hindi mamamatay ang anak mo, basta tama ang pagpalo mo. Good spanking. As a matter of fact, look at this, it may save their lives. Tama po ba mga kapatid? Pag tama ang disiplina mo sa iyong anak, hindi nasasakit ang ulo mo. As a matter of fact, ang katotohanan, sabi ng Bible, it may save his life. Tama mga kapatid? Amen? Kahit wala ka na sa mundong ito, nasa langit ka na, nakikita mo ang anak mo namumuhay ng tama kasi tama ang disiplina na binigay mo sa kanya. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Sabi nga po natin, Webster, sabi po rito, discipline comes from the word discipulus. Yan. From the Latin word pupil, which also provided the source of the word disciple. Kaya po, doon nabuo yung salitang make disciple. In Greek, matetes, learner, pupil, or disciple. Now, sabi nga natin pupil. Ano po sa ibang Tagalog ng pupil? Mag-aaral, estudyante. Tingnan mo nga ngayong katabi. Mukha bang estudyante? May ballpen ba? May notebook? May handbag? May lunchbox? Nako, lunchbox lang dala, Lord. Amen mga kapatid? So if you are really a learner, a pupil of God, dapat po ay meron kang training, sakripisyo, disiplina para ikaw ay matuto. Amen? Or else lagi kang grade 1. O next year, yung mga kasama mo graduate na, grade 1 ka pa rin. Ayaw mo mag-aaral, grade 1 ka pa rin. Tama mga kapatid? Amen po mga kapatid? That is why meron tayong tinatawag na, malapit na, next, graduation. Sino yung mga ka-graduate? Taas nga ang kamay. Woo! Alam niyo ba bang sa graduation ang sineselebrate talaga? Mga magulang. Tama mga kapatid? Kasi sila ang nagtiyaga din sa mga anak nila. Nagisingin sila. Gawan sila ng assignment. No? At turuan sila ng disiplina. Tama mga kapatid? Sila talaga ang mga unsung heroes. Amen mga kapatid? Aminado ba kayo mga estudyante? Ako po, kung si mami ay hindi talaga matyaga sa akin, baka hindi rin ako nakatapos. Amen po ba mga kapatid? Amen. So anong reward sa mga nag-aaral? Graduation. Can you see that? The old picture? Ang huling graduation natin dito sa The Master Teacher dahil sa pandemic na yan, 2019 pa. Amen? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 6 years natigil ang ating Bible School. But hopefully, pag natapos na po ang ating children's room, palapakan natin si Lord, pwede na tayo ulit bumalik sa ating pag-aaral and by 2026, magkakaroon tayo ng graduation. Amen mga kapatid? Graduation is your reward. Your diploma is your reward. Lagi ko sinasabi sa mga kabataan, kahit nasa Bulacan pa kami, basta may diploma, may laban ka sa buhay. Amen mga kapatid? Amen po ba? Kasi Pilipinas, palapakan natin ng Diyos. Pilipinas to eh. Kailangan lumabang ka rin. Tama ba mga kapatid? Kung ayaw mo naman talaga magnegosyo, no? Pwede ka namang maging empleyado. Just show your diploma, rest for a while, and if you are not happy at home, staying at home, magtrabaho ka. Tama mga kapatid? Sapagat ang iyong pag-aaral ay ticket para ikaw at ang iyong pamilya ay umasenso. Gagamitin niya ng Panginoon para ikaw ay pagpalain ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Amen. So, totoo pong may abundant life, pero ang discipleship ay may kasamang, next po, discipleship may kasamang discipline. Sabi nga natin, discipline. Para habang nasa lupa tayo, matatag tayo sa buhay. Amen po mga kapatid? Luke 14:33. So then, any of you who does not forsake, renounce, surrender, claim, give up, say goodbye to, you did not forsake all that he has, cannot be my disciple. 34,
Salt is good, no? Excellent thing yan. But if the salt lost its strength and has become saltless, what happened? How shall its salt how shall its saltness be restored? No? Ang salt na tinutukoy dito, ang buhay mo. Sabi nga natin, ang buhay ko. No? Magiging pakinabang lang ang iyong buhay kung mayroon ka pang alat. Tama mga kapatid? At kung may alat ka, mayroon kang purpose. Pero paano na pag walang purpose, alat ang iyong buhay? It is meaningless. Kaya ang buhay na hiwalay sa Diyos ay wala pong pakinabang. Amen? Amen po ba mga kapatid? Hindi madaling maging disciple, pero ganito ang ginawa ng Apostol Pablo. 1 Corinthians, malapit na po tayong matapos. 1 Corinthians 9:27, I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. No? Laging may balik sa'yo yan. No? Na kapag ikaw ay nangangaral, ikaw ay nagdidisiplina sa iyong sarili, sasabihin sa'yo ng demonyo, pumalya ka, hindi mo kaya. Pero, sabi ni Pablo, I discipline myself. Pag kulang ka sa disiplina, talagang papalya ka sa pag-attend sa church. Hindi ka magbibigay sa gawain ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? And many expects that Christian life is easy. Always remember this. Next po. Difficulty enables us to grow stronger. Do you believe that, mga kapatid? Amen po ba? Minsan nahihirapan tayo, pero dahil sa nahihirapan ka, doon ka lalong lumalago. Amen po ba, kapatid? Halimbawa, ang anak mo na naglalakad lang, nilakad-lakad siyang ganyan, nadapa. Pupulutin mo ba kagad? Pupulutin mo ba kagad? Yung mga talagang, syempre, baby boy ko yan, baby girl ko yan, pulutin ko kagad. Pero ang matalinong magulang ganito, tatayo kaya siya? Tatayo kaya siya? Hindi tumayo! Ayan na, tatayo mo na. Pero pag nakita mo, uy, tumatayo siya. Tumayo, Lord. Amen, kapatid? And yet, they are in a difficult situation, but they learn, they grow. Amen, kapatid? Kaya hindi pwede na, Lord, alisin mo yung mabigat na problema sa akin. Hindi alisin ng Diyos yan. Titingnan ng Diyos kung nagbabago ka at nagbabago na ang iyong panalangin. Ganyan mga kapatid? At pag nakita niya na nagtutugman ang panalangin mo at ang kalooban ng Diyos, ibibigay niya ang eksaktong biyaya para sa atin. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Para tumatag tayo. Sabi sa katabi, para tumatag tayo. Proverbs 24:10. Napakasimple nito. Look at this. Everybody. If you are weak in crisis, ano sabi? You are weak indeed. Kung sa problema ay mahina ka, nagpakamatay, nag-suicide, at nagpakalulong sa droga, mahina ka talaga. Kasi may mas matindi pang mga problema dyan. Tama mga kapatid? Pero problema lang yan. Sabihin mo, problema lang yan. Anumang problema na malaki at inilapit mo sa napakalaking Diyos ay liliit kasi napakalaki ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Shout amen! Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me, kapatid? Last verse na po. Amen. Pakibasa natin. Philippians 1:21-24. Sige, tayo po tayong lahat. Philippians 1:21-24. Everybody, tayo po tayo. To me, the only important thing about living in Christ is what? And dying would be profit for me. 22, if I continue living in my body, I will be able to work for the Lord. I do not know what to choose, living or dying. Ano ba, Lord? Kukunin mo na ba ako? O maglilingkod pa ako? Pero kung hindi pa, maglilingkod ako. Tama? Yan ang sabi ni Pablo. 23, it is hard to choose between the two. I want to live this life and be with Christ, which is much better. 24, but you need me here in my body. No? Kung ako lang, gusto ko na sanang umuwi kay Lord. Mas masaya doon. Mas maganda ang buhay ko. Pero kung hindi mo pa ako kukunin, Lord, gamitin mo ako. Disiplinahin mo ako para makapaglingkod ako sa iyo. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Maraming tao ayaw magbago. Ayaw na makakilala sa Diyos. Bakit? Kasi ayaw nilang baguhin ang kanilang buhay.
Brothers and sisters, meron tayong gawain sa Friday. Pakipindot. Ano po yung ating gawain? The Right Decision Retreat 2025. Yes, mga kapatid. Dalin mo ang mahal mo sa buhay sa retreat na ito at sisiguraduhin ng Diyos na siya ay uuwi na punong-puno ng pagbabago at pagpapala kasi babaguhin siya from the spirit, soul, and body. Shout amen. Ang seminar na ito ay designed para magbago ng buhay. Gusto niyo bang mabago ang inyong kapamilya? Ang inyong mga anak na matitigas ang ulo? Amen? Ang inyong mga kapamilya, mga kabarkada mo na pala puto bungbong, puto mura, lahat na lang nagmumura. Dalin mo dito sa gawain na ito at makikilala nila ang Diyos. We will help them to make the right decision in their life. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Magkano po ito? 200. Alright. So it's just for the refreshment para pagpunta nila dito, hindi naman tayo magugutom. Can you hear amen? Amen. Next, finally, God's ultimate goal for your life on earth is not comfort, but character development. Kamusta ang buhay mo? Ha? Kamusta ang character mo? Nagbago na ba? Pag mag-isa ka na lang ba rito, tuloy pa rin? Amen. Kahit na hindi na masaya ang pag-church, lingkod ka pa rin? Amen. Why? Because you have character development. And always remember this, mabilis lang. Dapat meron ka ng 5 na ito. Number 1, journal. Nag-journal? Check, pastor. Number 2, Sunday celebration. Nag-church? Check, pastor. Number 3, care group. Meron ako niyan. Check. Number 4, training, equipping. Magbabalik pag may children's room na. Ang The Master Teacher BS. And number 5, one-on-one mentoring. Kausapin mo yung care leader mo, may problema ako, pag-pray mo ako. One-on-one mentoring. Amen mga kapatid? Pag kumpleto ka, tunay na magiging kamukha mo si Kristo. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos. May natutunan po ba kayo? What is our Macarius challenge? Everybody, malakas. Discipline yourself to be like Christ. Hindi ito pabilisan. Amen? Kundi paayusan ng buhay. Dahan-dahan man ang deadline ng pagbabago natin pag dumating na ang rapture at kinuha na tayo ni Lord. Amen mga kapatid? Pero at least umaayos ang buhay natin. Can you hear amen? May binago na ang Diyos. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sapagkat tunay po na ang araw na ito ay araw ng pagbabago para sa amin. Inilalatag mo po ang buong April. Ang lahat ng mga activity namin is all about evangelism and discipleship. Gusto naming makaabot sa community. Gusto namin makaabot sa mga mahal namin sa buhay. At hindi namin alam ang paraan. Minsan, inaaya namin sila sa church, pero ayaw nila. Lord, we have great opportunities because of every activity. The Right Decision Retreat and the Kids Summer Class para sa mga bata. Na Panginoon, hindi lang dapat kami ang maging masaya na ligtas, kundi dalhin din namin ang aming mga mahal sa buhay para makakilala kay Kristo. Panginoon, disiplinahin mo po ang aming mga sarili. Turuan mo kami na totoong sumunod sa iyo, kagaya ni Kristo. Nabagaman si Kristo ay Diyos, nag-iisang anak ng Diyos, iniwan niyang langit, bumaba siya sa lupa, niyakap niya ang aming karumihan. Pinatawad niya ang lahat ng aming mga kapalpakan, kabulukan at kasalanan. At pinalitan niya ng kabanalan, ng katuwiran, at ng katotohanan ng iyong salita. Lord, make us like Jesus. Upang patuloy po, Ama, na ano man ang sabihin mo sa amin, hindi na kami magdadalawang isip. Sinabi mo na, anak, dalin mo ang iyong kapamilya sa church. Yes, Lord, dadalhin ko sila kahit ano man ang mangyari. Anak, dalhin mo sila sa Bible study. Yes, Lord, dadalhin ko sila. Sapagkat wala kaming ibang choice kundi ang sumunod sa iyo, kagaya ni Kristo. Lord, makes us sold out for you, Lord. No reservations. Upang patuloy po, Ama, ng aming buhay ay maging kalugod-lugod sa iyo. And after all, Panginoon, lahat ng mayroon kami ay galing sa iyo, Panginoon. Kaya hindi kami matutuwa na kami lang ang ligtas. Gusto namin ang aming mga mahal sa buhay, kakilala, mga kaklase, kaibigan, kapitbahay, kaanak ay patuloy po na madala namin sa iyong presensya sa lugar na ito. Kaya Ama, as right now, as we pray for them, may mga kapatid po ako ngayon na meron na silang nasa isip nila na iimbitahan
Lord, Holy Spirit, continue to touch this person. Move in this person in a mighty ways, Father, in Jesus' name. Upang pag siya'y inaya na, Panginoon, sa mga gawaing kagaya nito, hindi na siya tatanggi sapagkat siya'y pinili mo at tinawag mo na makarinig ng iyong mabuting balita ng kaligtasan. Salamat po ng marami, Ama, sapagkat tunay po na ikaw lamang ang patuloy na nagbibigay sa amin ng tunay na disiplina upang maging kamukha ni Kristo. Teach us to be humble. Teach us to be obedient upang patuloy po na maranasan namin ang pagpapala. Because obedience brings blessing. Father, we thank you enough sa lahat po ng mga pagpapala sapagkat hindi mo kami pinagkukulang even sa pangangailangan po namin sa iglesyang ito, Panginoon. Kaya Lord, maingat po namin binabalik sa inyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Yesus at lahat ng pinagpala ay sumigaw ng malakas na Amen and amen. Palapakan po natin ng Diyos na buhay. Are you blessed? Super. Ano pong ating Macarius Challenge, everybody? Discipline yourself to be like Christ. To God be all the glory. Amen. Tayo pong lahat ay dumako sa ating pagbibigay sa ating Panginoon.